Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, mga kaibabayan. Mga kaibigan, magandang araw. Ako si Lan ng #WalkWithLan at welcome sa ating channel kung saan ang katotohanan ay hindi natatago sa ilalim ng carpet o sa ilalim ng baha. Kung tutusin ngayon, pag-uusapan natin ang isang balita na parang script mula sa isang mafia movie. Pero totoong buhay ito sa Pilipinas. Kapapasok lang, binulgar ng mafia ng gobyerno. Mike Defensor, isiniwalat na. Mga kababayan, si former Congressman Mike Defensor ang bida rito. Hindi bilang kontrabida, kundi bilang matapang na whistleblower na naglantad ng isang sindikato sa loob ng gobyerno. Parang naging mafia ang buong sistema. Sabi niya, pero bago tayo sumisid, kung bago ka rito, paki-hit ang subscribe button at i-on ang bell para hindi mo ma-miss ang mga ganitong expose. Siyempre rin sa mga kaibigan mo na concerned sa bayan. Tara, simulan natin ito na may katatawanan. Bakit ba parang ang gobyerno natin kapag may pera bilang nagiging The Godfather Edition? Pero seryoso tayo rito Factual at in-depth analysis ahead. Una, kilalanin natin ang ating bida, si Mike Defensor, dating congressman mula sa Ana Kalusugan Party List, ay kilalang kritiko ng korupsyon. Eh, noong 2020 pa, naglantad na siya ng mafia sa PhilHealth kung saan inirekomenda niyang sampahan ng plunder ang mga involved. Fast forward sa 2025 at heto na naman siya, mas matapang pa. Sa isang panayam sa DZRH at 1PH, sinabi niya parang naging mafia yung buong gobyerno. Bakit? Dahil sa patuloy na turuan at kakulangan ng transparency sa gobyerno. Sa halip na magkaisa laban sa katiwalian, specific, ito'y nauugnay sa recent Senate Blue Ribbon Committee hearing noong September 25, 2025 kung saan lumabas si dating Philippine Marine Orly Gotesa bilang resource person. Itinanggi ni Defensor ang anumang koneksyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo rito at sinabi pa niyang dapat bigyan ng medalya si Gutesa dahil tumugon lang ito sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Parang sa chess ang gobyerno ay naglalaro ng blame game pero ang pera ng bayan ang pawn na nawawala. Factual na ito base sa public records, walang haka-haka, puro ebidensya mula sa hearings. Okay, ngayon sumisid tayo sa core issue. Core ng issue ang flood control project sa DPWH. No, ayon kay Defensor, hindi lang flood control issue, sindikato ito sa gobyerno. Pinuna niya ang Independent Commission on Infrastructure, ICI, dahil sa kakulangan ng transparency sa investigasyon. Sino ang mastermind? Dapat tukuyin ang papel ni na Mark Tiksay at Paul Estrada, ang alleged right-hand men ni Representative Saldico na sinasabing tumatanggap at nagbibigay ng pera. Remember the maletang may pera scandal Noong September 2025, lumabas ang kwento ng 48 million pesos sa maleta na nauugnay sa korupsyon sa infrastructure. Si Defensor ang nagbulgar Mafia na to ng gobyerno isang buong sindikato na nilalaro ang pondo ng bayan. Okay, bakit ba laging baha sa Pilipinas? Hindi dahil sa ulan lang kundi dahil sa pera ng nawawala sa bulsa ng sindikato. Ito'y systemic corruption mula sa bidding hanggang implementation, parang organized crime. Isipin mo mga kaibigan, ang pera para sa dike ay nagiging dike sa bulsa ng iilan. Pero seryoso ito'y nakakaapekto sa milyon-milyong Pilipino. Ayon sa reports, humigit kumulang 48 million ang involved sa isang instance lang. Kundi hindi ito titigil. Paano tayo magkakaroon ng maayos na infrastructure? Hindi tumigil si Defensor sa flood control. Sa kanyang panayam, pinuna niya ang patuloy na turuan sa gobyerno
finger pointing instead of action. Halimbawa sa kaso ni Orly Gutesa, sinabi niyang maaring voluntary ito, hindi scripted. At tungkol kay Representative Saldico, alleged na involved sa retweets of corruption narratives, pero si Defensor ang nag-i-insist na imbestigahan ang totoong masterminds. Okay, parang sa telenovela, ang gobyerno ay puno ng plot twist, pero ang ending laging ang mahirap ang talunan. Ito ay nauugnay sa mas malaking issue ng pabawon o allowances sa gobyerno, katulad ng dating PNP scandals na binanggit sa older reports. Si Ping Lacson naman ay naghihintay ng developments, pero si Defensor ay proactive. Mga viewers, ano sa tingin ninyo? Bakit hindi pinatawag si Saldico? I-share sa comment section, ha? At hey, kung nag-engage ka rito, subscribe na para sa more in-depth discussions. Huwag kalimutang i-like and i-share para maabot ang mas marami. Bakit tayo pro-defensor dito? Dahil siya ang matapang na naglantad ng walang takot. Hindi siya bahagi ng sindikado sa katunayan. Itinanggi niya ang koneksyon sa mga accused, tulad ni Arroyo. Siya ay advocate para sa transparency, mga kaibigan. Dapat magkaisa na tayo laban sa katiwalian. Sabi niya, no? Habang ang iba ay naghihintay ng script, si Defensor ay nagbubulgar ng totoo. Sa kanyang history, mula PhilHealth Mafia noong 2020 hanggang ngayon, consistent siyang anti-corruption. Parang siya ang Don Quixote laban sa windmills ng corruption. Pero this time, ang windmills ay totoong mafia. Bilang dating kongresista, may access siya sa insider info, pero ginagamit ito para sa bayan, hindi para sa sarili. Mga kaibigan, kung agree ka na si Defensor ay bayani, hit that subscribe button at comment Defensor for the win. Okay, ano ang epekto nito? Ang mafia-style corruption ay nagre-resulta sa mahinang infrastructure, baha, traffic at nawawalang pondo. Sa Pampanga nga, no, at iba pang provinces, may history ng mafia-style domination sa politics. Ayon sa studies, si Defensor ay nagpapahiwatig na ito ay nationwide na. Bakit ba ang gobyerno ay parang La Costa Nostra, organized at protektado? Sa halip na build, ito ay still. In-depth solutions. Kailangan ng mas malakas na ICI investigations at suporta sa whistleblowers tulad ni Defensor. Ano ang magagawa natin dito? Vote wisely, mga kaibigan. Demand accountability at para sa more tips, subscribe na. Free ang knowledge rito, mga kaibigan. Para fair, may nagsasabi na exaggerated ang mafia label, pero base sa statements ni Defensor, isang metaphorical para sa sindikato. Ang ebidensya mula sa hearings ay supportive. Kung hindi mafia, ano pa? Friendly neighborhood syndicate? Okay, walang direct accusation kay Marcos o iba. Puro calls for transparency. Sa huli, salamat kay Mike Defensor sa paglantad nito. Tunay na bayani nga. Mga kaibigan, kung na-inform ka at na-engage ka, subscribe na. I-like, i-share at comment and thoughts mo. Para sa mga susunod na expose, stay tuned. Mag-ingat kayo at laban sa korupsyon. Paalam at mabuhay ang Pilipinas!